Nay! Anak! Nako! Anak! Miss na miss na kita, anak! Ako din po, Nay. Naku, anak! Isang buwan na lang, gagraduate ka na. Naku, Opo, very Anay. proud ako sa'yo, anak. Opo nga, Nay. Excited na po ako na makagraduate ako. Naku, anak, dapat mag-ready tayo. Ngayong malapit na ang graduation mo, ipaghahanda kita. Total, laki naman ang kinikita ko sa pagta-try ko. Biruin mo, ang lakas-lakas kaya ni nanay. Ikaw talaga, Nay. Nagkabala ka pa. Lakas ko talaga sa'yo, Nay. Pero, pag na tayo maganda, Nay, salamat na lang po sa pag-aaral, pagpapaaruga niyo sa akin sa pag-aaral ko. Kaya okay na ako doon, Nay. Naku, anak, hindi pwede. Kailangan ipaghahanda kita. Pero, halika, samahan mo muna ako sa palengke kasi ipagluluto kita ng paborito mong kaldereta. Halika muna sa palengke, bibili tayo ng mga pangrekado, ha? Tara! Uy, Maring Nel! Kailan ka pa nakauwi? Naku Mare, nakaraang linggo pa. O ikaw, kamusta ka naman? Ito naman, nung nakariang linggo ka pa pala nandito, hindi mo man lang ako dinalaw. Naku Mare, pasensya ka na. Sobrang busy talaga. Ang dami kong ginawang paperwork sa school. Sobrang dami-dami. Kaya hindi ako nakakapunta sa'yo. Saan kayo papunta ngayon? Eto, pupunta kami ng palengke kasi pagluluto ko siya ng kaldereta. Alam mo, gagraduate na siya next month. Kaya super happy talaga ako dahil, alam mo yung pakiramdam ng isang ina na gagraduate na yung anak. Very proud talaga ako dito sa anak ko, Mare. Oo. Kilala ko yan si JC. Naging estudyante ko siya sa ibang subject. Sa pagtiteacher niya. Gagraduate? Ma'am, gusto niyo kumain po muna tayo sa bahay namin? Magluluto po si nanay ng kaldereta sa minuto. Baka gusto niyo po muna kumain. Sige. Pero JC, hindi mo ba sinasabi sa mama mo? Naku, baka mamaya surprise mo ako. Baka mamaya may honor ka, ha? Naku, anak, grabe talaga. Sobrang happy talaga si nanay. Talagang sulit talaga ang pagtatrabaho ni nanay para sa'yo. Sige, mauna na muna ako. Anak, makinig ka dyan sa teacher mo para makakuha ka pa ng maraming idea para mas magaling kang maging estudyante para talaga magka-honor ka nga, ha? O sige na, Mare, mauna na ako, ha? Umuwi na lang kayo, punta na lang kayo sa bahay pag magluluto ako, ha? Sige, bye-bye! JC, pwede ba tayo mag-usap? Sige po, ma'am. Halika, doon tayo. JC, bakit ka ba umabot sa ganitong sitwasyon? Di ka ba naaawa sa nanay mo? Alam mo namang nagpe-pedicab lang siya para lang mapag-aral ka. Ma'am, alam niyo naman po na ginawa ko ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero sadyang hindi lang talaga kaya ng schedule ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Kaya sana matulungan niyo po ako. Naawa na po ako sa nanay ko. Nagpe-pedicab. Baka kung sakali. Sana po ma'am may paliwanag ko sa nanay ko na kung ano ba ang tunay na nangyari. JC, masasabi ko lang sa'yo, iyon ang dapat mong gawin. Kailangan malaman ng mama mo ang totoo. Para naman kahit papano, hindi siya nahihirapan. At alam ko naman matatanggap naman ng mama mo yun. Dahil syempre, mahal na mahal ka ng nanay mo. Ma'am, plano ko po sana na ipagpatuloy ko na lang po yung pagtatrabaho ko. Para pag nakapag-ipon po ako, pagpatuloy ko na lang po yung pag-aaral ko. Saka makabawi ako sa nanay ko. Pero JC, alam mo ba kung paano ka makakabawi sa mama mo? Ay yun ang pagsasabi ng totoo. Na hindi ka makakagraduate next month. Tsaka alam mo ba? Naaawa ko sa nanay mo kasi. Umaasa siya, nag-graduate ka. Tingnan mo, napaka-excited niya. Tapos, mabibigo lang siya. Kaya sana po ma'am, matulungan niyo po ako na may paliwanag sa nanay ko kung ano yung tunay na nangyari. Tulungan niyo po ako. Huwag ka mag-alala. Sasabihin natin sa nanay mong totoo, pero ikaw ang magsasabi. Andun lang ako para suportahan ka. Sige po, ma'am. Ma'am, may tumatawag si nanay. Hello po, nay. Sige po. Sa paradaan na lang po ba ng pedicab?
Sige, papunta na po kami. O yun na mama mo. Nay, O anak, Mare, sumabay na kayo sa akin. May kukunin ako kay Aling Bebang nakakanin. Tara. hindi na po, Nay. Pagtatapat po kasi ako sa inyo. Magtatapat. May honor ka. Siyempre, alam ko naman magaling ka kasi. Mas mabuti pa, mag-usap kayo mag-ina. Ano ba yun, anak? Masyado mo naman ako pinapakaba eh. Na-excite tuloy ako. Nay, kasi po, hindi po ako makagraduate ngayong taon. Pinilit ko man pong pagsabayin yung pagtatrabaho at pag-aaral, pero hindi ko po talaga kinaya ng schedule ko. Kaya sana patawarin niyo po ako, Nay. Ano? Anak, nagkulang ba ako? Halos lahat ng kinikita ko sa pagtatribike, binigay ko naman sa'yo para matustusan yung pag-aaral mo. Tapos ano, sasabihin mo sa akin? Hindi ka makakagraduate? Ha? Nay, sorry po. Kasi po, Nay, ayoko na po mag-isip kayo. Pinilit ko naman pong makapag-aral, pero mas gusto ko po magtrabaho para makatulong po sa inyo. Sinabi ko ba magtrabaho ka? Kahit maganda kuba-kuba ako sa pagpipedicab, kinaya ko makapagtapos ka lang. Mare, saksi ako sa pag-aaral ni JC. At kitang-kita ko na gustong-gusto niya talaga makapagtapos. Pero Mare, alam mo ba, ang anak mo, nag-aaral, nagtatrabaho, sa school. Halos magkanda tulog na yan. Para lang makapagtapos. Pero Mare, hindi talaga kinaya eh. Kaya Mare, sana tanggapin na lang natin. May susunod pa naman. Malay mo sa 1 taon, makapagtapos na siya. Ano kita pakakatandaan mo? Hindi kita pinagtrabaho para lang tustusan ng pag-aaral mo. Kaya ko yun, anak. Kasi magulang mo ko. Obligasyon ko pag-aaralin ka. Sana hindi ka na lang naglihim sa akin. Na hindi na ako umasa pa. Na makakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pero po, Nay, pinapangako ko na pipilitin ko makapagtapos ng pag-aaral para makuha yung diploma. Para makatulong na rin po. Sorry po, Nay.